Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka na nasa baypay pa siya ng lawa, ay pinagkaalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaki na nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay, upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming tao. Nagsisiksikan anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinurugo, lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa pagpapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti, kahit kaunting bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumalapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo abalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis po pa at nananagoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama at ina ng bata at 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay, bumangon ang bata at tumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagpili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niya ang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hapon po. Isang araw, maganda ito kasi couple kayo ay. May kwento ako tungkol sa couple. Isang araw, isang gabi, natulog yung mag-asawa. Yung kasagsagan ng kasarapan ng tulog, mga mag-alauna, di ba? Yan yung masarap na tulog. Nagising yung lalaki dahil masakit yung kanyang tiyan. Ginising niya ang kanyang asawa. Sabi niya sa kanyang asawa, "Darling,
ari bagang makisuyo, ikuha mo ako ng gamot sa tiyan, napakasakit ng tiyan ko. Inalimpungatan yung babae, tapos madilim yung kwarto, tinatamad ng mga yung babae. Noong sinubukan niyang buksan yung cabinet, sabi niya, marami pa akong hahanapan kung yung cabinet. Na-realize yung babae, may butones yung kanyang blouse na pantulog, tinanggal niya. Kumuha siya ng tubig. Iniabot sa kanyang asawa. Agad naman ininom ng asawa. Diretso inom ng tubig. At nakatulog. Kinaumagahan, sabi ng lalaki, "Darling, anong gamot yung pinainom mo sa akin kagabi? Parang tila epektibo." Ako'y gumaling. Sabi noong babae, yun ay Botonis Terramycin. Mga kapatid, sa gitna ng dilim, minsan ang pananampalataya nagiging liwanag ng puso. Faith is seeing light with your heart when all your eyes see is darkness. Ang pananampalataya, nakikita ang liwanag sa pamamagitan ng puso, sa gitna ng kadiliman na lang nakikita ng mata. Maganda po natin pagnilayan sa araw na ito, lalong higit sa pagtatapos ninyo ng retreat. Alam niyo ang retreat. Ako, I have gone through 3 days retreat, 1 week retreat, 20 days retreat, 1 month retreat. Noong 2013, nag-30-day retreat ako sa Malay-Malay Bukidnon. 30 days straight. May interval lang na after 10 days, hihinto kami. 3 day namin, lalabas kami kung saan namin gusto. Babalik kami bago magdilim. Resume na naman ang retreat. So after 10 days, so pinutol-putol yung 30 day ng tagsasampung araw. No? Alam niyo maganda po ito. Dahil sa retreat, dito natin napagninilayan yung mga bagay-bagay, minsan kahit yung sarili natin. Yung mga dark sides ng ating pagkatao, dito natin minsan nare-realize. Minsan, kahit sa mga talk ng mga speaker, naiiyak tayo. Dahil we have a lot of realizations kasi bihira naman natin magawa yung manahimik eh. So itong panahon ito, dito pinaparealize ng Diyos na after nung darkness, may liwanag tayong nakikita sa pamagitan ng puso natin. Amen. Amen. Sa ating ebanghelyo ngayon, nakita natin, ito yung isa sa 4 miracles of Jesus na part ng Messianic secret niya. Bakit ito sinabing Messianic secret? Pansinin nyo, last Sunday, ang gospel about yung coming of the storm. Yung pagpapahupa ni Jesus sa mga unos ng buhay. No? Nakasakay sila sa bangka. Ngayon, another story. Stories of healing. No? Yung una, yung tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Lalaki na meron image sa lipunan, meron mukha ng lipunan, si Jairo. Pero pinamanhik niya sa Panginoon na pagalingin yung kanyang dalagita, 12 years old. Okay? Tapos, sa pananampalataya ni Jairo, lumapit siya sa Panginoon, pero nung sila'y naglalakad, sikat na si Jesus, may isang babae na walang pangalan, 12 years na dinudugo. Tingnan nyo ha, 12 years old yung dalagita, 12 years nang dinudugo din yung babae. Nakita nyo? Diba? Tapos, itong babaeng ito, napakatindi talaga ng ginawa niya. Dahil this is between the law, human law, and the divine law. Bakit ko sinabi human law and divine law? Alam natin sa kultura ng mga Hudyo na ang babae walang boses sa lipunan. You are considered less human dahil kinuha lang kayo sa tadyang ng lalaki. Kaya huwag kayo naghari-harian sa bahay. No? Kaya, itong babaeng ito,
Matindi ang ginawa niya, di siya natakot dahil kailangan niya ng mapagaling siya ni Jesus. Alam niyo yung ginawa niya? Kahit maraming hadlang, nagipagsiksikan siya. Hindi lang yun. May sakit siya, tinurugo siya. She is considered public sinner. May kasalanan siya na dala-dala. Hindi siya malinis, unclean siya. Ang masaklap, ang sakit niya, dinurugo. Ang dugo sa mga Hudyo, madumi ang tingin. Kaya maunawaan natin yung ibang reliyon, di nakain ng dinuguan. Sarap kaya ng dinuguan na Tingnan natin na. Ngayon, may hemorrhage siya. Pangalawa, babae. Ito yung mga hindrance para makalapit sa isang guro na lalaki. Pero hindi alintana ng babae yung takot, yung mga hindrance. Dahil gusto niya ng healing. May faith siya, may pananampalataya siya na itong taong ito ang makapagpapagaling sa akin. So wala akong pakialam kung ano man sabihin ng komunidad kasi ginudge na siya eh. Lahat ng kanyang kayamanan inubos na para mapagaling siya pero hindi siya gumaling. Dahil sa pananampalataya niya, di niya alintana yun. Sabi niya, mahipo ko lamang kahit ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Anong nangyari? Just one touch, gumaling yung babae. Di ba yun yung talk ni Brother Andel? Just one touch. Makapangyarihan ang touch. Makapangyarihan ang manghihipo. Tinatawa kay John. Alam nyo, yung touch hindi sinasabi yung hipo lang ha. Yung tinatapik mo nga lang yung isang tao, pag naiyak, nakaranas na ba kayo yung naiyak kayo? Tapos may tatapik sa inyo, kaya mo yan. Nagkakaroon ka ng lakas ng loob, magpatuloy sa buhay, just one touch. Ganon ka makapangyarihan ang paghipo at paglapit natin sa puso ng Diyos. Kung makikita natin, yung babae, walang imahe, walang pangalan. Sinasad kami ng lipunan. Ibig sabihin, pinakikinggan ng Diyos ang mga mahihina. Pinapakinggan ng Diyos ang may mga nararamdaman. Emotional, physical sickness natin, ang Diyos laging nakikinig sa atin. Sigurado ako dito sa inyo, marami sa inyo nagpunta na ng Quiapo, Baclaran, namamanata kayo Padre Pio, Santo Tomas, sa Libis. Bakit? Anong hinahanap ninyo? Just one touch. Hihipo kayo, may panyo kayong dala. Dahil may pananampalataya kayo, kayo'y gagaling. Pero hindi lang yan sa lugar. Yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi ko kanina doon sa Nakar, itong Jesus, pati yung Jesus sa Quiapo, isa lang yan. Ba't di kayo humipo dito? Amen? Amen. Kung ang pananampalataya mo malalim, just one touch, pagagalingin ka ng Diyos. Amen? Amen. Yun ho yung nakita ko dito sa ating Ebanghelyo. Kay Jairo, sinabihan na siya, bakit mo pa ginugulo ang Panginoon? Patay na ang anak mo. Pero si Jairo, hindi. Sabi ng Panginoon, huwag kang mabagabag. Buhay ang iyong anak. Manalig ka. Anong ginawa? Nanalig si Jairo. Pagdating nila sa bahay nila, may kumosyon, nag-iiyakan na. Anong ginawa ng Jesus? Sabi niya, bakit kayo nag-iiyakan? Buhay yung bata. Pumasok siya sa silid. Just one touch. Talita ko. Ining, bumangon ka. Dahil sa taong may pananampalataya, nagkaroon ng biyaya at pagpapala. Sa inyo po na mag-asawa, hindi perpekto ang buhay ninyo. Hindi porket couples for Christ na kayo, wala na kayong pagsubok, marami pa. Masusubukin pa kayo ng Diyos. Habang lalong palapit, hindi ng Diyos, ng demonyo.
pag mas lalo na kayong malapit sa Diyos, nakikita kayo ng Diablo, mas lalo din kayong susubukin ng Diablo. Kasi gusto niya sirain. Minsan sakit, pero just one touch. Manalig, kumapit sa Diyos. Yun ang mensahe sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Kung atin din babaybayin yung mga pagbasa, napakaganda ng pagbasa. Kanina sa unang pagbasa, sabi dito, sapagkat nilikha ng Diyos para mamatay, hindi nilikha ng Diyos para mamatay, sabi dito. Pero maganda yung English, sabi dito. Death entered the world through the work of the devil. Sabi dito, ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kinahinatnan ng napailalim sa Diablo. So, magkakaroon tayo ng kamatayan na pang magpakailanman, pag magpailalim tayo ng Diablo, lalo na kayo. Alam nyo ngayon, ang inatake ng Diablo, pamilya. Pamilya, bakit? Pundasyon kayo ng paghubog. Pag masira ang mag-asawa, sira ang buong pamilya. Amen? Amen. Kaya kayo bilang mag-asawa, maganda itong pinatatatag kayo, nag-retreat kayo, itong marriage enrichment retreat ninyo ng Couples for Christ. Isang formation ito, paraan ng simbahan at ng Diyos para patatagin kayo sa inyong sinumpaan nung kayo'y ikasal. Nung magtipan kayo. Kaya maganda to. Kaya lagi yung sinasabi sa nagpapakasal, ano pag nadating sa punto na kayo nanghihina sa inyong pang-asawa, go back doon sa unang kwento ng pagkakatipan ninyo. Dahil yun yung unang panahon na kinikilig ka, masarap humalik pa. Totoo. Di ba yung first kiss, napakasarap na yun. Aba, sarap ako nung unang halik ko sa katipan ko natin. Diba? Nung natagal na ako, hindi na. Kaya ako yung nagpare. Di masarap pag matagal na. Sa inyo na lang yun. Diba? Kaya pag nanghihina kayo, go back doon sa unang kwento na nagsagutan kayo, na sinagot nyo yung iyong katipan, yung iyong asawa. Bakit? Yun yung unang kilig ninyo. That time, sabi mo, ito na yung lalaki, ito na yung babae. Amen. Amen. Sabihin yung bulaan ako kung hindi totoo. Diba? Pagpari ka rin, nanghihina ka, go back nung unang tinanggap mo yung sakramento ng orden. Napakasarap sa pakiramdam nung ordinahan akong pari. Pero hindi yung lagi ganun ang pakiramdamin. Ako pasyon eh. Di ba ka? Ganun din naman kayo. Yung pakiramdam ninyo nung kinasal kayo, iba sa pakiramdam ngayon. Amen? Amen. Pero, manunumbalik yun, mananatili yun, kung ang Diyos ang sentro ng pagsasama ninyo. Kung di ninyo hahayaan ang Diablo pumasok sa mundo ninyo. Sa 2 Corinthians, panghuli, sinabi dito, hindi sa ibig kong magaanan ng ang iba at mabigatan naman kayo. Sabi dito, alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo yun. Bagamat siya'y mayaman, as Christ became poor for our sake, so we must share with those in need from our abundance. Bagamat mayaman ng Diyos, nagpakadukha, nagpakumbaba para gawing mayaman tayo. Kaya nga, may enrichment kayo para ma-realize niyo uli na may Jesus na nagpayaman sa atin na hindi man material, pero binigyan ka ng dignidad para sabihin sa iyo, Eddie, Deo, Rita, Alon, Alex, kayo'y mahal ko. Kaya may enrichment tayo. Bakit enrichment? Pagyamanin pa muli. Para magkaroon ulit ng vigor yung pagmamahalan. Di ba? Kasi minsan ang mag-asawa, matuyag lang, I love you-han. Pagsimula lang. Pag natagal, ay sos manding. Kaya pag nagkakasal ko, sabi ko,
Huwag niyo kakalimutan magkwentuhan, pero huwag kayo magkwentahan. Kasi pag magkatiban pa lang, updated. Natae ako ngayon, nakain ako, di ba? Update, ano gawa mo? Ito, nakain, nagbabantay ng tindahan. Pero pag mag-asawa na, pag tinanong, saan ka galing? O, tanong ng tanong, lahat na lang. Di baga. Totoo yun. Pag magkatipan, may week-sari, month-sari, anniversary, sari, lahat ng sari-sari. Pero pag mag-asawa na, yes. Sabi pa nga nung isa kong ikinasaan, isa kong kaibigan, nung kami, father, bago mag-asawa, bawal pagtabihin. Pag nagtabi, banat. Pero pag natagal na, hindi na daw. Aba, ano na yun? Nakupas ba ang pagmamahal? Hindi. Kaya may enrichment kayo. Merit enrichment retreat. Go back to the roots. Yun ang purpose ng retreat. Gaano na ba tayo kalayo sa pag-aasawa ninyo? Nabibilang pa ba ninyo yung grasya, disgrasya? Go back doon sa simula. Go back to Galilee. Yun ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ng Nina. Go back to Galilee. Bakit? Doon sa Galilee, una ko silang tinawag. Sabi ng Panginoon. Amen? Amen. Mahaba-haba na yung sermon ko. Tumayo na kayo.